Kamusta kayo juga? Tara magingin muna Kwentong galaw, sige takasabag kahit sa bahay lang Sa gym man o sa sala, kaya-kaya basta't may gana Kamusta kayo juga? Sa'yo na may saysay, Kamusta kayugyugan? Magandang araw sa inyo. I'm so excited sa mga makakasama natin today. At alam nyo, kilalang-kilala nyo siya. At sino nga ba sa inyo ang hindi marunong mag-TikTok o hindi alam ang TikTok? Alam nyo ba ang ating bisita for today ay isa sa 100 Pinoy top TikTokers? Oh my God, I'm so excited na mamit siya. At nandito tayo ngayon sa studio niya. Tara mga kayugyugan, samahan ninyo ako. Hello! Welcome to my studio. Yes! Nice here. Tara! Tara! Grabe, ang ganda naman ng studio mo, Coach Ann. Ito yung nakikita ko sa TikTok. Yes, ito yun. So, Coach Ann, ako, bago ang lahat, can you please greet our mga kaibigan? Yes, thank you ha. Salamat din sa pagpunta dito sa aming studio. So yes po, it's Studio 50H sa Pasig City. Ayan, and first gusto ko lang din bigyan ng isang magandang healthy 2024 sa lahat ng ating mga kayugyugan dyan. I am Coach Ann, Fit Mom Project PH. Ayan po. Naku, Coach Ann. Grabe, no? Sus, nabanggit mo kanina, yung 2024. Yes. Ang dami-dami mga mommy out there na talaga namang nag-gain ang kanilang weight. Pero bago ang lahat, paano ka ba nag-umpisa dito sa fitness? And ano ba ang naging inspirasyon mo? Siyempre, hindi tayo mapupunta sa fitness kung wala tayong inspiration, diba? So ano ba yung inspiration mo para ipagpatuloy mo to na I think for how many years mo na dito ginagawa? Yes, SBC. Ano po yun? 10 years na rin, actually. Nagsimula siya, and I'm sure makaka-relate ang maraming mga nanonood sa atin today. Kasi nag-start lang din siya with my own fitness journey. I was actually overweight back then. So, tinry ko lang din talaga mag-lose ng weight noong time na yun. I am just really grateful kasi nakahanap ako ng isang trainer, isang coach, and at the same time, nakahanap din ako ng community na magsusupport sa akin. So, after pregnancy, so I've lost a total of around 60 pounds. That's before and after pregnancy na yun. And na-realize ko na lang na siguro kaya ako na-lose lahat ng yun. Kaya ako nagkaroon ng ganong coach, ganong support system. Kasi in the future, yun pala yung magiging purpose ko. So, paying it forward, I really want to help more women, more moms, and of course, husbands and the family na rin to have a healthy 2024. Focusing on, of course, fitness and of course, proper nutrition din. So, parang nagiging inspirasyon ka tuloy ng mga mother out there, Ayan, diba? thank you. Para hindi nagiging kakulangan na ikaw ay isang naging mommy, na ikaw ay naging mataba before because of the pregnancy, but as well, nagiging nakikita mo na kahit para dumaba ka, kaya mo pa rin back into shape. Oo naman. My God, look at your body! Like, parang single, diba? Sino magsasabi may anak na si Coach Ann? Ayun, malalaman na lang nila pag nanonood sila ng mga TikTok videos. Yes, so ganyan. I think yung mga followers mo dyan sa TikTok, imposibleng hindi nyo kilala si Coach Ann at hindi mo kilala ang kanilang family. Saka gusto ko rin din i-inspire yung mga moms out there na never forget to take care of yourself. Kasi importante yun eh. When you say self-care and self-love, it's about finding or making time for yourself, whether exercise or dancing, find things that you love para huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Naintindihan naman natin na marami tayong kailangang alagaan, marami tayong kailangang asikasuhin sa bahay, pero at the end of the day, make sure na masaya ka, na happy ka, saka all good ka inside and out. Correct. So, yung mga mothers dyan, narinig yung sinabi ni Coach Ann. So, beside from that, ano ba sa tingin mo ang maipapayo mo sa mga kayugyugan natin mga mothers na nanonood ngayon at nahihirapan silang magpapayat o kaya ma-back into shape yung kanilang mga pagpapasexy nila after eating all this holiday season, di ba? Oo naman. So, ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Kasi ngayong episode namin, ang topic namin ngayon is about the bicep. So, can you give us them some tips? Sige. as well? So, of course, Happy New Year muna sa lahat. And I'm sure nag-enjoy naman tayo lahat talaga sa holiday festivities. Yes. So, siguro, let's start
start muna with, i-identify mo muna kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari for this year. You have to set your goals. Not just New Year's resolutions, but ano ba yung gusto mo mangyari for 2024? For some of us, they want to lose belly fat. For some of us, they want to lose the overall weight. Pero I think isa rin sa mga nagiging challenges ng mga momsies natin dyan is yung braso. Di ba? Gusto mong makapag-sleeveless, makapag-crop top, gano'n. Pero wait lang, malaki yung braso ko. So, marami kang pwedeng gawin talaga ng mga fitness activities. Pero, like kunwari, mamaya i-demonstrate natin yung mga workouts para doon, focusing on improving your upper body. No? Aside from yung chest, yung back, upper body din, pati din yung biceps natin. So, mamaya, sa mga tips ko, na isi-share ko sa inyo, yun, may enjoy nyo lahat yun, na marirealize nyo rin na pwede mo rin talaga siyang gawin sa bahay. And the moment you identify kung ano yung goals mo, set a timeline. Dapat may time frame. Correct. Kasi parang, alam mo, kung gusto ko after 3 months, 1 month, or 1 week, Yes. dapat payat na ako, or may goal May na. goal. Nabawasan na. Oh, you can actually measure your arms, yung Yes. tinatawag natin arm circumference. Okay. Pwede mo siya i-measure, no? By January, ito pa yung sukat. And then, by gawin mo siya ng at least every 90 days na measurement para makita mo din talaga yung transformation mo, especially if you know that you're already doing something. So, identify mo Saka, yung hindi lang yun, yung program na ginagawa mo is Correct. tama. Correct. Ayun. Para din ma-measure mo kung meron ka bang kailangan ma-improve or ayusin or baka kailangan pa mas bigyan ng mas focus dun sa certain body parts na gusto mo mas mag-improve pa for this year. So, at least every 90 days, magagawa mo ng solution or yung mga steps to improve yung ginagawa mong journey para sa sarili. Oo, napaka-importante talaga. Gusto ko yung narinig ko sa'yo eh. Kailangan you set the goal. Yes. Diba? Alam mo kung ano yung gusto mo na mag-goal mo in that particular time frame. Hindi pwede yung sasabihin ko na I want to pumayat. Oo, Gusto ko lang kailan? pumayat. Pero you're not doing anything. Yes. Diba? So, you have to tell yourself, gusto mong pumayat. So, that's your goal. So, tapos nun, you tell yourself, kailan? Diba? And at the same time, pwede mo rin lagyan ng amount o gaano karami. For example, if you're trying to lose weight, gaano karaming weight yung gusto mong malose. Yes. Pagdating naman sa arms, kung nasukat mo na siya, ilang inches or centimeters off yung gusto mong malose sa braso mo. So, yung mga ganong numbers, kailangan mo rin talaga siya i-identify. So, you set your goal, and then you set your timeline, and set your numbers also. Yun, malaking tulong yan. Nako, grabe, no? Ang dami natin natutunan sa mga kayugugan. Tandaan niyo ang mga tips na binigay ni Coach Ana. Dapat magsaset tayo ng goals kung ano talagang gusto nating ma-hit para gusto talaga natin back to shape ang ating mga katawan para sa sarili natin. At the same time, para na rin sa ating mga mister. So, para naman sa mga kayugugan na nating mga nasa bahay. Alam naman natin, karamihan ng mga mommies at yung ibang mga empleyado na wala na talaga silang time to go to the gym. Actually, yan yung minsan struggle namin talaga. Totoo yan. Yung time. Totoo Even yan. how do you wanted talaga magpapayat? Ang gusto mo sa isip mo, pero wala akong time. Pero I know you have some tips, Coach Ann, sa mga kayubyugan natin dyan. Ano nga ba ang pwede nating magawa na nakakapag-exercise sila even they are at home at mahihit pa rin natin ang ating mga biceps without the machine. Yan. Ayan, thank you. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Studio 50H para ma-demonstrate namin sa inyo yung iba't ibang mga arm workouts na magpa-target ng iyong biceps using different equipment na makikita mo na naman talaga sa bahay. Una, pwede natin gamitin ang ating mga towels or yung mga tuwalya. Pangalawa, pwede ka rin naman gumamit ng resistance bands. Ayan. Or pangatlo, pwede ka rin naman gumamit ng dumbbells. Okay, so simulan na natin siya. For the towels, by the way, I want you to make sure na naka-twist yung iyong towel. And always make sure din na whether you're using the towel or you're using the resistance band, lagi siya nakahapak. Okay, lagyan mo siya ng resistance. So, first workout na gagawin natin, we're going to do dumbbell curl. Okay, paano siya? You want to put your palms pataas. Okay, sa lahat kami hawak ng towel, nakataas yung iyong palms. Sa lahat kami hawak ng dumbbell, palms up. And same thing with our resistance band, palms facing up. We're going to do it full range of motion starting from our lap. All the way towards your shoulders. Inhale up and exhale down. Okay, again, tuloy-tuloy. 1. Let's count up again for
Ready? Okay. Siguro mga kaibigan, sabay-sabay tayo mag-iyak. That's the third. Count with me. 4, 5. Very good. Very good. 6. Yeah, okay, so 7, very good. 8. Last 2. 9, And 10. So very good. Naramdaman niyo ba? Yes, oo. Konting burning sensation dito sa ating mga braso. So kapag nakakaramdam ka na ng malay, don't worry, hindi yan nakakatakot. So you have to simply shake mo na ng konti yung braso mo, or pwede mo rin siyang isin-isilin para mamasage mo sa mga konti. Mhm. So, ready na ba kayo mag-proceed? Yes, Pangalawang workout? ready. Okay. Yung pangalawa naman natin gagawin is, aside from dumbbell curl, we're now going to do hammer curl. So imagine, meron kang hawak na martilyo. Yung dumbbells, kanina your palms are facing up. This time, I want you to twist your wrists so that yung palms mo nasa facing each other na siya. Okay? Yung fists mo are facing each other. So, paano naman sa iyong towel? All you have to do is simply put your hands facing each other also. Okay? Make sure to keep the tension there. Okay? For the Alright. towel and for the resistance band. We're going to do this again 10 times. Full range of motion from your lap to your shoulders, starting with, ready? 3, 2, 1, let's go. Last one. Inhale up, exhale up. 3, come with me. Now, ha? 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And malinaw, kamusta? Kamusta ang iyong bicep? Kaya naman, nararamdaman ko na siya sa aking mga bicep. Ayun. Yes, oo, grabe, no? Iba yung tension talaga habang ginagawa. And ito yung pinakamaganda ha. It's really very fun also if you are doing it together. If you're having a community kasi na Yeah, that's good. sama kayo, di ba? Pwede kayo magbilangan, pwede kayo magsigahan. Yeah, habang naggaganyan, nagkukwentuhan kayo ng mga kapitbahay. Ay, pwede ba yung kayugyugan? You have time to exercise. Yes. So, ready na ba kayo sa aking pangatlong workout? Yes, ready. So, this time naman, we are now going to hold. Ito na. So, mararamdaman talaga yung full tension dito. So, I want you to have your dumbbells facing up again. If you have your Okay. dumbbells. Mhm. And for the resistance band, I want you to have your resistance to your wrist facing up also. Naka-close fist tayo. For the towels naman, I want you to make sure to keep your wrists facing up also. Keep the tension there. Again, we are going to count to 10 seconds. Mga kayugyugan, handa na ba kayo? Handa na! Hey! 3, 2, 1. Let's count up to 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. and release. Very good. Palakpakan nyo naman. Yay! Grabe! So, nakita nyo, there you have it. Mhm. 3 simple workouts. Marami kami mga options na para sa inyo. Kaya sigurado magagawa nyo na yung mga For the Foam Arms program nyo sa inyong mga bahay. Ilang repetitions natin dapat gagawin ito para ma-meet mo talaga yung tamang number of exercise Yes, so for your you can life. do this one 15 repetitions and then 3 sets. Or minsan ang ginagawa ko din kung medyo nahihirapan ka dun sa pagbibilang, minsan nalulost ka, Mhm. you can really play a very nice dance music. Oh. Dun sa library natin, sa ating Puwersa Fitness, marami Yes. doon. So Mhm. habang napapatugtog ka, isang kanta, okay, isang routine. Oh, yes. 3 to 4 minutes. So isang buong routine, ganun lang Ganun ka lang, okay? So yung buong kanta, kung nakaganon ka, Coach Ann, oo, yeah, for 3 minutes, maganda na yun, ha? Okay, and of course, don't forget to rest as well in between, especially if you feel fatigue already on your body. Yun ang pinaka-importante. Kasi diba, yung iba, ang ginagawa nila, dahil sobra yung eagerness nila na mag-workout, even they feel already na pagod, they will just keep on doing it. Mali pala yun. Oo, kailangan pa rin, bibigyan mo pa rin kailangan time to rest yung different muscle groups. So, gaano kahaba siya dapat na nagre-rest ka na in between of each exercise for your biceps? Ilang minuto dapat ang in between natin? Ideally, dapat mga 15 to 30 minutes of seconds, of rest lang. Okay na. Yeah, 15 Basta to mawala na yung 30. feeling na nakangawit siya, ready to go ka na ulit. 15 to 30 seconds mga kayugyugan na dapat daw meron tayong in-between rest para mas latong ma-relax naman yung ating mga muscles at hindi siya magkaroon ng fatigue tawag doon, Yes. muscle fatigue. Okay? Kasi ano ba mangyayari pag nagkaroon ka ng muscle fatigue, Coach Ann? Well, syempre,
hindi makakapag-recover ng maayos yung muscle groups na tina-target mo, so sayang naman din yung exercise. So always remember, whenever you work or you work out, dapat meron ka rin equivalent na rest and recovery for that particular muscle. So Tsaka- give it time to recover and heal it. Oh, wow! Ganun lang pala yun, Coach Ann. Pwedeng-pwede na pala ako mag-exercise kahit nasa bahay at nasa loob lang ako ng bahay, no? Na kahit wala palang machine, kaya ko palang lumiit ang aking biceps. So, akala ko, oo nga pala, no? Ganun lang pala yun. Mahihit mo na yung biceps mo ng ganun lang. Yes. And with or without equipment, marami ka talagang pwedeng gawing mga fitness activities na magta-target ng iyong arm muscles or yung biceps na sinasabi. So, Coach Ann, ibig sabihin, walang reason para hindi sila makapag-fit kahit nasa loob ka lang ng bahay. That's true, yan. So, the best day talaga, the best time for your exercise is the time that you say yes to yourself. Yeah. Kaya remember, lahat ng ginagawa mo na to, para din yan sa self-care and self-love. Wow! Thank you so much, Coach Ann. Grabe talaga yung mga tips na pinakita natin at i-share natin sa mga kayugyugan. So there you have it, mga kayugyugan. Coach Ann, meron ka pa bang gustong pasalamatan or i-promote sa ating mga kayugyugan na nanonood ngayong hapon? Of course, gusto ko naman dito magpasalamat sa entire sa FitFam for having me here in your show. Yes, it's our pleasure. Sobrang excited din ako makita kayo soon sa ating mga yugyugan sa iba't ibang lugar. Ayan. And of course, thank you for following me also in my socials, FitMom Project PH, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, and even sa Facebook. And of course, my growing team of Transformations PH. Ayan, hello sa inyong lahat. Nako, maraming salamat, Coach Ann. At pinag-ulangkan mo ang aming imbitasyon na ma-feature ka namin this afternoon para sa ating mga kayugyugan out there. Ikaw ba'y may gustong malaman, nag-iisip, at nagtatanong? Minsa'y nalilito? Kayugyugan, eto si SBC, laging magsasabing, kamusta, kayugyugan? Kamusta kayo duga? Tara magingin muna. Kwentong galaw, sige takasabag kahit sa bahay lang. Sa gym ano sa sala, kaya-kaya basta't may gana. Kamusta kayo duga? Sa'yo na may saysay, yeah!